Good afternoon, brothers and sisters. Isang malakas na palakpak po para sa ating Yahweh El Shaddai. Good morning po sa ating lahat. Amen po ba? Kumusta po tayong lahat? Thanks God, I am blessed, happy and prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas ang pag-ibig, malaya ang kalooban, maginhawa at matagumpay. Amen. Alam ko, matagumpay po tayong lahat kasi nakarating po tayo ngayong off day po natin. Amen po ba? Ayun, dahil po wala po tayong baguhan for today, pag-pray po natin, aakay po tayo sa susunod. Amen po ba? At magpapatuloy po tayo ng sharing portion. Lahat po ba tayo ay pinagpala? Itaas po ang kamay ang mga pinagpala. Ayun, amen. Nakataas po ang ating mga kamay at sigurado, mayroon pong magbabahagi ng kanyang pagpapala. Amen po ba? Ayun. Yung una pong magpapahayag po ng kanyang pagpapahala, umarap na po dito sa harapan. Yun, si sister. Ayan, palakpakan natin ulit si sister. Amen. Nagpapasalamat lang din ako dahil yung auntie ko kasi matandang dalaga na yun. Tsaka, yung ngayon na bagyo, na yung Juan ba yung pangalan na noon, nasira yung bahay niya, iyak nang iyak siya. Sabi namin na huwag kang mag-alala dahil bahay lang yan. Kay, mapalitan niya. Iyak nang iyak siya. Sabi ko, mag-ambag-ambag kami lahat para maano yung bahay mo. Kasi siya, madibdibin kasi matandang dalaga. Salamat Panginoon dahil ligtas kahit na malayo sila kasi kami nakatira na dito sa Leyte tapos sila sa Samar. Kaya kasi yung tatay ko, nilipat siya ng trabaho noon pero pure talaga akong waray tapos napunta kami dito sa Leyte kasi yung tatay ko na yung pangalan to na transfer sa kanyang trabaho pero yung mga namin talaga wala kaming mga pariente dito sa tinirahan namin puro nandoon sa Samar kami lang mag-isa dito kaya yung mga ko nandoon sa Samar bihira lang kasi kami umuwi doon. Salamat Lord. Ayun, kailangan pagpasalamat po nating lahat at hingin natin sa Kanya ang buong biyaya at tiyak yun ibibigay po niya. Amen po ba? Ngayon naman pag susunod si sister. Palakpakan natin si sister, ang ating trainee. God is good. All the time is talaga, God is really good. Good afternoon sa lahat at pinagpalang araw sa atin lahat. Sa YouTube, sa lahat ng buong mundo. Kaya aking Lord, nandito naman po ako sa iyong harapan. Ako'y taos-pusong nagpapasalamat sa iyo sa mga biyaya at pagpapala mo sa akin. Dahil kahapon, 2 days ago, manganak ang alaga ko. At sabi niya, magpunta ka doon, pero hapon na around 4 o'clock. Punta ka doon sa flat at i-arrange mo yung kusina. Yung kunti lang na mga kusina. At yun ang pagdating ko sa bahay, nagluluto ako. Hindi ko akalain na pagdating ko doon, binigyan niya ako ng pera. Binigyan niya. Sabi ko, no need. Because when you love your work, talagang hindi mo na yung bigyan ka ng pera. Sabi ko, no need, no need. Sabi niya, need, it's yours. So binigyan niya ako at yung asawa ko. Talagang tunay na, sabi na sa Proverbs 16, I'm not mistaken, commit to the Lord whatever you do, and He will establish your plans. So, kaya maraming salamat, Panginoon. At pangalawa kong patotoo, binagyuman kami, signal number 4, at saka nilindol. But matatag yung pananalig ko sa ating Diyos na kasi yung anak ko, 2 lang sa bahay, sila na lang 2 at iniwan ko. Sabi ko, huwag kayong magtiwala kayo sa
sa ating Yahweh El Shaddai. Dahil nagtitiwala ako na ang ating Diyos ay dakilang protector natin. Dahil lahat ng bahay ko, mula sa entrance hanggang sa mga rooms, may mga panyo yan na nakadikit. Kaya, at ang lahat ng bahay ko ay Word of God ang nakadikit. Kaya nananalig ako, and I do believe that the Lord, our protector, sa lahat ng oras. Kaya I bring back all the glory and honor are belongs to you forever and ever. Amen. Thank you, Lord. Thank you. Amen. Glory to God. Glory to the highest, Lord Jesus Christ. Amen po ba? God is good all the time. Ayun. May oras pa po tayo. Si Sister Lorena. Amen. Pinagpalang araw po sa ating lahat. Ay talagang si Lord ay mapagpala. Kaya gusto ko lang ibalik ang papurit pasalamat sa ating Diyos na buhay kay Amang Yahweh El Shaddai sa kanyang kabutihan, kadakilaan. Talagang dugtungan ko yung mga bagyo para pasalamat pa rin ako kay Lord kasi si Lord talaga is talagang, Lord, thank you sa divine protection mo, guidance sa aking pamilya. Talagang yung ang kuya ko nga, yun ang pinapasalamatan ko kasi yung puno doon sa tabi niya natumba. Mabuti, hindi natamaan ang kuya ko. Kaya thank you, Lord. At saka yung kahit na yung maraming ako, pag uwi ko talagang bless din, Lord. Wala naman ako masyadong, bit-bit. Kaya alam mo, pag uwi ko, talagang thankful ako kay Lord sa pag uwi ko pa lang. Tapos, wala akong mga pasalubong. Kaya nagpapasalamat ako, alam mo, marami akong, wala man akong masyadong pasalubong. Binigyan naman ako ng pangpasalubong, alam mo, wala rin ako masyadong pera. Binigyan ako ng mga pera at saka dinlibre pa ako. Ay, totoo yan. Talaga, thanks God. Kahit sa lahat-lahat, talagang si Lord nagbibigay. Kahit totoo yan, talaga si Lord, kahit na wala ka, bibigyan ka niya. Kaya nagpapasalamat ako, Lord, talagang kahit konti ng aking bakasyon, sapat naman, saka sobra pa. Hindi ko pa naubos yung pasalubong sa akin na binigay. Thank you, Lord, sa lahat ng biyaya. Thank you. Amen. Thanks God. Our God is a really giver. Amen po ba? Yan. Mayroon pa po tayong oras. Ayun, wala na po tayong oras. So, magkapatuloy po tayo sa pakikinig ng balita na ihahayag ng ating elder disciple na si Brother Boyet Balispis at pangungunahan ni Sister Miles at ang opening prayer, Sister Shirley, sa pamamagitan ng El Shaddai Gospel Music Ministry, Hong Kong. Tayo po ay tumayo. We put ourselves in the presence of the Lord. We ask Jesus for His anointing. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Mahabagin at mapagmahal naming Panginoong Hesukristo, Yahweh El Shaddai. Kataas-taasan at hari ng sanlibutan. Diyos na lumikha ng langit at lupa. Diyos na pinagmula ng aming buhay at lahat ng mga ikinabubuhay. Muli kami po ay nakakaisa at nakakatipon mula sa mga oras na ito sa iyong harapan upang kami humingi na iyong awa at grasya. Lord Jesus, kami po taos puso nananalig sa iyong mga pangako na kung saan may 2 o 3 at higit pa na nakakaisa sa iyong pangalan ay nariyan ka sa talagitnaan. Panginoon, tunay nga na wala kaming kakayahan kung kami hiwalay sa iyo. Hugasan mo, Panginoon, ang aming buong pagkatao, mula ulo hanggang talampakan ng iyong kapalan-banalang dugo, upang kami po ay karapat-dapat at kalugod-lugod na magpurit maglingkod sa iyo. Father God, maraming salamat, Lord, to all the blessings, guidance, and protection ng bawat isa sa amin at sa aming mga mahal sa buhay. Maraming salamat, Lord, sa magandang panahon na pinagkaloob mo sa amin, Panginoon. Father God, samahan mo kami sa lahat namin mga gagawin sa buong maghapon. Palibutan mo, O Diyos, ng iyong libo-libo mga anghel sa kalangitan, ang 4 na sulok sa lugar na ito, Panginoon, na wala pong makapagambala, Panginoon. Father God, basbasan mo, Panginoon, at pagpalain ang iyong sinugo, Panginoon, na si Brother Boyet, Panginoon. Puspusin mo siya ng banal na Espiritu Santo. Dalangin po namin, Panginoon, na pagkalooban mo siya, Panginoon, ng karunungan nagmumula sa iyo, Panginoon, na ang lahat ng mga bibigkasin, Lord, ay aming maunawaan ng lubusan, Panginoon, ang iyong mga banal na salita, Panginoon.
upang makilala ka namin ng lubusan. Father God, inaangkin namin, Panginoon, na sa mga oras na ito ay iyong bibigyan ng katuparan at kasagutan ang lahat ng mga panalangin ng aming puso, lahat ng mga panalangin ng aming kaisipan, Panginoon. Ito may hindi po namin mabibigas, Panginoon. Batid po namin, Lord, na ikaw po ay dakila. Inaangkin namin, Panginoon, ng iyong siksiklik tumapon na biyaya na ito po ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin, Panginoon, sa mga oras na ito. Lalo na, Panginoon, patuloy mo yung abutin, Panginoon, ang mga taong may karamdaman sa mga oras na ito, Panginoon. Biyayahan mo sila, Panginoon, na mapagpalang mga biyayang nagmumula sa iyo, Panginoon. Lalo na, Panginoon, ang mga taong nagugutom, Panginoon, at nauuhaw, Panginoon. Bigyan mo sila, Panginoon, ng makait, mainom, Panginoon, ang mga tao na lalamig sa kanilang pananampalataya. Nawa pag-alabin mo muli ang kanilang pagmamahal sa iyo at ibalik mo sila sa iyong kawan. Father God, we thank you and we praise you and we glorify your name. This we ask in the name of Jesus, Amen. And in the Father, the Son, of the Holy Spirit, Amen. Amen. Muli mga kapatid, palakpakan po muna natin ang Panginoon. Purihin po natin ating Panginoon. Pinakadabas na palakpak para sa Kanya. Amen. Kayo ba handa ng magpuri sa ating Panginoon? Amen. Amen. Ang natangdaan na, itaas ang ating mga kamay at welcome natin ang Holy Spirit. Have your way. Have your way. Holy Spirit, fill our hearts and have your way. As we wait and as we pray, speak your words into our hearts and have your way. Have your way. Have your way. Holy Spirit, fill our hearts and have your way. As we wait and as we pray, speak your words into our hearts and have your way. Speak your words into our hearts and have your way. Speak your words into our hearts and have your way. Amen. Handa na bang sumayo ang ating mga kapatid sa Panginoon? Amen. Ano ang ginagawa ng mga anak ni El Shaddai pagkagising sa umaga? Nagpupuri sa ating Panginoon ng may kagalakan sa puso. Amen. At may pasasalamat. At sa oras na ito mga kapatid, tayo po sumamba sa ating Panginoon. Atin po siyang sayawan sa pamagitan ng ating papuring pagsamba sa kanyang pangalan. Amen. Amen. Ang lahat sumayaw. Amen. Pagkagising sa umaga, Ang Amen. nakaupo, Ang lahat sumayaw. At sumayaw. Magbigay ng sumayaw ang mga anak ni El Shaddai. Pagkagising sa umaga, Jesus, ikaw ang nasa isip. Kaya't ang buong katawan ko'y punong-puno ng pag-ibig. Katawan ko'y napapainda
Mother's Day. Na-bless ba kayong lahat? Amen. Amen! Sa oras po ito mga kapatid, patuloy po natin itas ating mga kamay at patuloy po natin papurihin ating Panginoon. Patuloy po natin siyang sambahin sa pamagitan ng ating awiting makalangit. Amen? Amen. Lord, look upon my need. I need you.
ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, minsan pa kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong kabutihan. Pagkatapos ng bagyo, Lord, patuloy mong pinapatunayan ikaw ay makapangyarihan sa lahat. Niligtas mong aming mga mahal sa buhay, Panginoon, at patuloy mong iniingatan ang aming mga kaibigan sa Pilipinas. Salamat po, maraming salamat. Sa araw na ito, Panginoon, dalangin namin samahan kami sa aming pakikinig ng iyong salita. Mabuksan ang aming puso upang maunawaan namin ang iyong mensahe sa hapong ito at maisabuhay namin. Pagpalain po, Panginoon, ang bawat isa. Naniniwala kay Panginoon, anuman po ang dinadala na hindi maganda o mabigat sa kanilang kalooban, ay dalangin ko ito po'y maibsan at magkaroon ng kagaanan. Father God, alalahanin mo rin po, Panginoon, ang lingkod mo, si Brother Mike Vilarte, na patuloy siyang bigyan ng kalakasan upang patuloy siyang makapagayag ng mabuting balita. Gayun din ang aming minamahal na Obispo, Ted Bacani. Lord, alam namin, may plano po kayo sa kanilang buhay. Patuloy po namin luluwalhatiin ang dakilang pangalan sa ngalan ni Kristo Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at Espiritu Santo. Amen at amen. Purihin natin ang Panginoon. Buksan natin Ebanghelyo ng Panginoon ayon kay San Mateo, Matthew chapter 10, verses 37 to 42.
Ang umibig sa kanyang ama o ina nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang umibig sa kanyang anak nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang hindi pumapasan ng kanyang krus at hindi sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang nagsisikap na mapanatili ang kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. Ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin, at ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsusugo sa akin. Ang tumatanggap sa isang propeta dahil ito'y propeta ay tatanggap ng gantimpalang nauukol sa propeta. At ang tumatanggap sa isang taong matuwid dahil ito ay matuwid ay tatanggap ng gantimpalang nauukol sa taong matuwid. Tandaan ninyo, sino mang magbigay ng kahit isang basong malamig na tubig sa isa sa mga maliit na ito, dahil sa siya'y alagad ko, siya'y tiyak na tatanggap ng gantimpala. Mga magulang kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon. Glory to God. Purihin ng Diyos. Bago tayo magpatuloy, itas muna natin sa Panginoon ang mga bagay na nais natin pagpalain, tubig, langis, panyo, Biblia, cellphone, larawan ng asawa kung mayroon, larawan ng mga kasister natin na hindi na nagpapakita. Tayo po'y magdasal. Ama naming Diyos, sa ngalan ni Kristo Jesus, salamat Panginoon sa pribilehiyong binigay mo sa amin upang makapaglingkod sa inyo. Sa hapon pong ito, dalangin po namin, Panginoon, pagpalain mo po, Panginoon, ang mga bagay na daladalang aming mga kapatid. Ang tubig, langis, panyo, Biblia, ang rosaryo, maging ang mga cellphone, Lord God, ay pagpalain mo, Panginoon. Daluin ang kapangyarihan, Panginoon, ang mga bagay na daladala at hawak ng aming mga kapatid. At Lord, ang kanilang mga prayer request, ngayon pa lamang inaangkin namin, answered prayer na po kami, Panginoon. Sa ngalan ni Kristo Jesus, Amen. Amen. Kumusta na kayo, mga kapatid? Thank God, I am blessed, happy and prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas ang pag-ibig, malaya, payapang kalooban, maginhawa at matagumpay. Thank God, I am blessed, happy and prosperous talaga. Thank God, ako'y mayaman at matalino pa. Thank God, ako ay marangal at matuwid na. Thank God, happy, pag-ibig ko'y wagas na. Thank God, I am blessed, happy and prosperous talaga, talagang talaga. Thank God, ako'y mayaman At matalino pa. Thank God, ako ay marangal at matuwid na. Thank God, happy, pag-ibig ko'y wagas na. Bata man matanda, dahil may magkaiba, pag narinig ang natin sa lima. sasabihin mo, ibang-ibang kaysa iba. Happy and prosperous talaga. Thank God, I am blessed. Happy and prosperous talaga. Thank God, ako'y mayaman at matalino pa. Thank
blessed na. Happy and prosperous talaga. Happy and prosperous talaga. Thank God, I am blessed. Happy and prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas ang pag-ibig, malaya, payapang kalooban, maginhawa at matagumpay. Amen. Sabi siguro mananood sa YouTube, ano ba yung parang kiti-kiti yung... Diba? Ang gagaling natin sa diskuhan. Hallelujah. Hambagahin, makin, makarena. Pagdating sa gawain ng Panginoon, hallelujah. Pagdating sa worship, pero tignan nyo ha, maganda ito. Bakit? Pinapakita natin na buhay ang Diyos. Amen. Ang Diyos ay kumikilos sa atin. Kapag ang Diyos ay kumikilos sa atin, kapatid, lahat ng problema natin nawawala. Glory to God, glory to Christ Jesus. Palakpakan natin ang Panginoon. Pwede na kayo maupo. Huwag lang kayo matutulog, ha? Dahil pag natulog kayo, dadaling ko kama. Magdadala ako ng kama. Ano? Naku, grabe, ano? Ako po'y hindi makatulog. Hindi ko malaman kung ako'y uwi na o mag-exit pa. Anyway, kung ano plano ng Diyos, yun ang masusunod, di ba? Amen. Ganun naman talaga tayo eh. Kung saan tayo dali ng Panginoon, alam natin hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Amen. Ang tanong, bakit nga kaya mga Pilipino kailangan mag-abroad? Alam nyo, history says, ang mga original natin mga ancestors, mga Pilipino, galing sa Taiwan. Mga Taiwanese, mga tawag doon, Austronesians. No? Tumuwid sila. Magaling talaga sa mga mandaragat talaga yung mga Pilipino. Kaya hindi natin maiwasan, tayong lahat ay naglalakbay lagi. We're all, Filipinos are travelers. Seaman. Ano singer? Seaman. Yung seafarers pala. Seaman. Kasi ba naisip, seaman, si manloloko. Seafarers. Yung mga talagang nasa dagat lang. Or, mga helpers. No, ang tawag nila sa atin, domestic helpers. But then, binago na eh. Ha? Ano yun? Wow, darling of the house. Hindi na yung kunyang. Pero, darling of the house. Bakit nga ba kayo tinawag darling of the house? DH. Naalala ko, sinabi nga pala yan. Darling of the DH. Okay. Diba? Tama-tama lang yun. Huwag lang kayo patawag sa inyong amo, darling. Naku, delikado yun. Pag tinawag ng among lalaki, kayo na, darling, Diyos ko, mag-iisip yung sinong tinatawag? Bakit nga ba kailangan ang Pilipino ay mag-abroad? May dahilan. Una, of course, para sa pamilya. Di ba? Kaya naman kayo nandito, dahil sa pamilya, kahit malayo, iba-iba sa inyo, hindi naman, may Tagaluson. Taga sa mga Tagaluson. Ilocano. Kapampangan. Visayas. Uy, Visayas. Mindanao. Nandun pa sila sa Mindanao siguro. Naalala ko pag Visayas, may naalala kong kanta. Ewan ko kung alam niyo yung kantang, Bisayang kanta na worship. Gipangga mo ako, matod sa pulong mo, bisan sa kapakyasan, gipasaylo mo ako, O Diyos. Daygon ko ikaw. Di ba gandang kanta yun? Bisaya yun eh. Inibig mo ako, kahit ako'y kalbo. Di ba lang ganun? No? Mahal tayo ng Diyos kahit sino tayo eh. Di ba dapat ang saya nun kasi kahit ano nangyari. No? Hindi tayo pinababayaan ng Panginoon. Now, sa Ebanghelyo ngayon mga kapatid na binasa natin, nakaka-shock. Nakakagulat. Bakit? Sinabi ng Panginoon Kristo na dapat mahalin natin ang Diyos ng higit pa sa ibang tao, maging sa ating mga magulang at mga anak.
parang hindi naman ata tama yun. Pumunta naman kami rito dahil para sa aming pamilya. Ginagawa namin to para sa aming mga mahal sa buhay. Para may ipadala kami ron, para yung aming mga anak ay makatapos ang pag-aaral. Para yung aking nanay naman ay tuloy-tuloy sa kanyang maintenance. Di ba? Pero sa totoo lang mga kapatid, kung babasahin natin yung pinakonteksto ng Ebanghelyo, hindi sinabi ng Panginoon Kristo na hindi natin sila mamahalin. Ang kanyang sinabi, mga kapatid, ay dapat unahin nating mahalin ang Diyos. God first. Kapag minahal natin ang Diyos ng buong puso, ang pagmamahal natin ay mag-uumapaw. Pag minahal natin si Lord, our love will overflow. Babaha ang ating pagmamahal. Yung pagbumaha ito, sapat tayong magmamahal sa ating pamilya, kaibigan, sa mga taong hindi natin kilala, maging sa ating kaaway. Di ba? Once you love God, once you experience the love of God, yung pagmamahal na napupuno sa puso mo, aapaw yan hanggang sa ating pamilya, sa ating mga kaibigan, at kahit sa ating kaaway. Ang ibig sabihin ng ating Panginoon Kristo ay hindi natin dapat limitahan ang ating pagmamahal sa taong malapit sa atin. Hindi lang sa katropa, hindi lang sa kabarkada, hindi lang sa kasama sa bahay, hindi lang sa kanila. But God's love, lumalagpas, di ba? Hindi naman niya minahal dahil tayo Katoliko. Hindi niya minahal dahil member tayo ng El Shaddai. Hindi tayo minahal na gano'n. Minahal tayo, maging sino man tayo. Parang kanta lang ni Ray Valera, ano? Ang pag-ibig ay sadyang ganyan, tiwala sa isa't isa'y kailangan. Dati mong ex, wala akong... Di ba? Mamahalin kita maging... sinusuka ka na. Di ba? I mean, nang minahal tayo ng Panginoon, hindi naman niya tinignan kung itsura natin eh. Kung ikaw ay duda sa iyong kasarian, lalaking-lalaki, pero kumikending-kending, mahal ka pa rin ng Diyos. Kung babae ka naman, sus ko, magbuhat ka naman ng gamit, parang nag-weights lagi. No? It does not matter. Ang mahalaga sa Diyos ay ikaw ay mahal niya. Ang pagmamahal natin ay dapat lumaganap higit pa sa nakasanayan o sa mga taong madaling mahalin. Kailangan abutin natin ang mga inaapi at pinababayaan. May kanta tayo na, kung kinakanta nyo rito. Mapapalad ang mga inaapi. Kinakanta rito eh. Sapagkat, meron akong narinig, ginamit yan sa isang FM station sa Manila. No, isang DJ, ginamit yon pero kinat. Ang sabi niya ron, mapapalad ang mga inaapi, tut, kinat, walang kasunod sapagkat si El Shaddai ang kakampi. Pinuto lang. Para sa kanya, totoo ngang mapapalad mga inaapi sapagkat kakampi niya ang Diyos. Hindi lang sinabing El Shaddai, kasi sabi niya, kasi nakakaibang istasyon, hiniram lang namin. Pero kung sana tinuloy niyo yun, mas nagamit sana ng FM station or ng istasyon na yun, yung pagpapakilala sa pangalan ng Diyos. Amen. Ito na naman ang Thursday group. Nag-iisip pa sila, mag-amen ba ako o hindi? Yun naman ang pinaka-purpose mga kapatid Magmahal tayo upang lumaganap. We are all missionaries. Akala nyo ba kami lang ang misyonero? Kayo rin missionaries kasi pag lumabas na kayo ng simbahan, anong pinapakilala? Pinapakilala nyo ang pagiging Kristiyano natin. Sa Maynila, yung LRT natin. Nakasakay na ba sa LRT natin? Sa LRT natin, may bagon. May bagon para sa mga lalaki, merong mix, merong para sa mga babae, at merong para sa seniors, at preachers with disability. Person with disability, PWD. Ayan. Ang maganda, doon, separate. Kung halimbawa may senior ka na, 60 ka na, doon ka sa unahan na bagon. Yung pangalawang bagon, pambabae, yung ayaw makipagsiksikan. Kasi nga naman, pag nasiksikan,
Ay, gumagano-ganon. Kasi pag sobrang traffic, sobrang yung rush hour, nagkakadikitan ng mga mukha. Eh dito sa Hong Kong, walang ganon. Bahala ka sa buhay mo. Di ba? Mas sa senior ka, wala pang upuan, tayo ka, tiis ka. Pagpreno, kapit ka. Ay doon, mga senior. Kaya yung mga senior, pag uwi nyo, sumakay ka ng LRT at MRT, meron talaga kayong pwesto na makakaupo kayo sa Pilipinas. Bakit? Kasi ganun ka-importante ang tao. Hindi ko sinasabing hindi importante ang tao rito sa Hong Kong, but then, iba yung kultura eh. Hello? Iba yung kultura nila dito. Kaya nga, kuminsan ayaw kong mag-abroad eh. Oo, bakit? Culture shock. Pagdating ko rito, iba na letra. Hindi ko maintindihan. Bumili ko ng gamot. Ano yan? Yung amlodipine. Pagdating dito, hindi ko maintindihan. Pero para naman sa tiyan, yung pare-pareho lang. Kaya kumisan, may language barrier. Pero hindi humihinto ang pag-share ng pagmamahal ng Diyos kung anuman race tayo. Chinese, Japanese, Cantonese, English, whatever, Filipino. Alam nyo, sa Europa, mas gusto nila yung kulay natin. Oo. Kaya maraming lalaki pag pupunta ng Europa, ang daming puting lumalapit sa kanila. Yung mga puti, gusto nila maging kakulay natin. Pero tayo mga Pilipino, okay naman yung kulay natin, gusto natin magpaputi. Why? Pero ito mga kapatid, upang tayo maging karapat-dapat sa Diyos, kailangan gayahin natin ang Panginoon Kristo. The Gospel of Matthew talks about Jesus as a king. Tandaan niyo mga kapatid, pag binuksan niyo ang Gospel ni Matthew, pinapakilala ng book ng Gospel ni Matthew na si Jesus ay hari at merong kingdom. At ang kingdom na yan ay ipine-prepare niya para sa lahat ng tao. But then, kailangan ng mga subjects, kailangan ng mga kasama sa kingdom. At sino yon? Tayo yon ang iniimbitahan para sa kingdom. Para makapasok tayo sa karya ng Diyos, may mga dapat tayong gawin. Una, sabi sa Romans 6 verse 8, datapat kung tayo'y nangamatay na kalakip ni Kristo, ay naniniwala tayo na mga bubuhay naman tayong kalakip niya. No. If we die in Christ, we will live with Christ. Sabi ng iba. Hindi ibig sabihin, mabuhay ka kay Kristo. One day, kapag inuwi ka na ng Panginoon, kasama ka ni Kristo sa kanyang kaharian. Pero kinakailangan yung buhay natin ay maging maayos. And God will provide for us para tayo mapagtagumpayan natin yung ating mga karumihan, yung mga gawa nating hindi tama. Natutuwa ko kanina yung lineup ng choir. Yung lineup ng choir, yung kantang Look Upon My Need. Ang ganda ng lyrics na. Nasyak ako, wow! Ang ganda naman ng kanilang lineup. Ang sabi doon, Lord, you are familiar with my ways. Mas kilala tayo ng Diyos. Kilala niyo ba ang inyong sarili? Alam niyo ba kung anong oras kayo matutulog, magigising bukas? Hindi. Pero alam ng Lord kung anong oras ka magigising. No? Nasabi doon, there is nothing hid from you. Yung mga secret natin. Alam ng Diyos. Kahit yung pinakatago-tago mo, walang nalilihim sa Panginoon. Pati yung iniisip mo. Hindi mo pa, balak pa lang, alam ko na. Pati lahat ng worries mo, kapatid, alam ng Panginoon. Sabi nung kanta, there is nothing hid from you. And Lord, you know the number of my days. Alam ng Diyos kung kailan ka pinanganak at kung kailan mag-e-end. Oh, God knows everything. He is God. At ang sabi doon, mga kapatid, I want to live my life with you. Wow. Kung nabubuhay tayo, kasama si Kristo, kung inialay natin sarili, hindi dapat nating iisipin yung mga bagay na magbibigay ng worry. May word na narinig ako, worrisome. Yung kasama namin sa plat, sabi daw ng kanyang employer, daming pag-asikaso sa mga papeles sa Pilipino. It's so worrisome. Di ba? Totoo naman. Kahit some, worry pa rin yun. Worrisome.
Pero kinakailangan tularan natin si Kristo. Hindi yung tularan na gagayahin natin ng Panginoon na papapako tayo sa krus, but ginawa na ng Panginoon yun para sa atin. Hindi na kinakailangan ikaw ay pumunta sa kutod, sa Pampanga. Alam mo yung kutod sa Pampanga? Yung mga tao, nagpapapako sa krus doon para daw mahulunisan ng kanilang kasalanan. Kapatid, hindi kailangan magpapako sa krus sapagkat ginawa na ni Kristo ang lahat para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan sa presensya ng Panginoon. Now, kapag ginaya o tinularan natin ang Panginoon Kristo, may epekto ito dapat sa atin. At kitang-kita ko naman sa ating lahat, mga Pilipino rito sa Hong Kong, yung epekto ng pag tinutularan natin ang ating Panginoon Kristo. Una is, sakripisyo. Sanay na sanay naman tayo sa sakripisyo eh. Tinatawa mo, sakripisyo. Parte ng buhay yan, sakripisyo. Ay, hindi na tayo magtataka. Ay, sakripisyo. Ay, hindi. Oh, sakripisyo. Wow, almusal ko yun. Tanghalian ko yung sakripisyo. Bago matulog, sakripisyo. Di ba? Tayo mga Pilipino, sanay tayo sa sakripisyo. Bumagyo. Ay, nako, simulan natin. Pala. Yung bahay ko na sa ilalim. Pala. Sakripisyo. Kaya nga, hangang-hanga sa atin yung mga foreigner. Bakit? Para tayong lastiko. Madali tayong tuwing, bumangon agad. Konting problema, bagsak, utang. Pumunta ng abroad para sa pambayad ng utang. Pero ang problema, yung pambayad sa utang, inutang din. Luke 14:26, hindi maaring maging alagad ko ang sinamang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid, at maging sa sarili niyang buhay nang higit sa akin. Wow! Hindi tayo pwedeng maglingkod sa Lord kung if you love yung taong yon more. Maraming tao, mga kapatid, Diyos ko, iniiyakan. Nawala siya. Aalis ka na naman. Mamimiss kita. Ano ba yun? Yung pala pumunta lang ng Quiapo. Buhay naman. Pero ba't gano'n? Tagal-tagal mo na naman dyan sa Hong Kong. Magpapasko. Pasko na naman. Mariosep. Tapos ikaw naman, nagpiprito ka ng para sa ulam ng employer mo. Pasko na, sinto ko. Sabi ng employer, very salty ah. Yung pala yung luha mo, nagpaalat doon sa itlog. Jesus Mariosep. Matthew 16:24, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang sino mang nagnanais sumunod sa akin, ay kailangan itakwil niya ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Sino ba ang krus natin? Sino bang krus natin? Ang sabi natin, sabi ng Panginoon, itakwil niya ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod kay Kristo. Tayo kayo, tayo. Okay, nag-aral ako, PE teacher ako eh. Philippine Normal College, PE teacher. Bachelor of Science in Secondary Education, major in PE. Taradadin-tan-tan-piradan. Okay, children, arms sideward. Sabi na, arms sideward. Di ba sabi ng Lord, pasanin ang inyong krus. Anong itsura yan? Di ba? Ang tinutukoy na krus ni Jesus, hindi yung mga problema sa pamilya. Ikaw, you carry your own cross. Ibig sabihin, dalhin mo yung buhay mo kay Kristo at sumunod ka sa Kanya. Kasi hindi mo naman agad-agad, nandito ka, tapos yung mga mahal mo sa buhay na nagdalalasing, madadala mo ba rito? Hindi. Tawag-tawagan mo sila kapag hindi nila gusto makinig salita ng Diyos, masasayang lang. So, ang una mo nang dadalhin sa Diyos ay ang sarili mong cross, ang buhay mo. Okay po na kayo mga kapatid. Salamat salamat sa pagtayo. Kasi, once na binigay mo ang sarili mo sa Diyos, kapatid, kailangan
ialay mo yung sarili, ibig sabihin, wala nang hahanap-hanapin pa. Magkakaroon ka ng kontentong buhay. Ang tanong, kaya ba natin isukon lahat? May tanong ako, walang sumagot eh. Kaya ba natin isukon lahat? Amen. Alam ko naman, kaya nyo, sinuko nyo nga yung Pilipinas eh. Diyan muna kayo Pilipinas, dito muna ako sa Hong Kong, sasakripisyo ako para sa iyo. Kaya mo, pero yung sarili mo, yung gusto mo. Di ba? Huwag muna yung gusto isipin. Konting tiis, iha. Konting tiis, sister. Oh, huwag muna masyado sa masasarap na pagkain. Kaya lang problema sa gawain ni El Shaddai, laging masarap ang pagkain. Diba? Hindi niyo na ba napansin? Before si Brother Bay, sino nang galing dito? Oh, Brother Medeng, di ba? Si Brother Medeng, nung umalis sa Pilipinas, very slim. After nung Hong Kong, bagamat nagkaroon ng pandemya, look at him. Nanonood na naman siguro to si Brother Medeng. Lagi napabanggit. O, di ba? Sino sumunod? Si Brother Aurel, Brother Rod. Pumunta rin mga slim-slim. Tapos si Brother Bay. Yes. See? Oh. Ngayon, kinakabahan ako. Alam mo kung bakit? Sus Mariose, pag umihiga ako, hindi ko na makita yung mukha ko pag Tawa-tawa, Sister Cindy. Oh. Di sa totoo lang. You are blessed here in Hong Kong. Huh? Sabi ng isang, ewan ko kung totoong kwentong to. Sabi daw ng Chinese, bakit daw ang mga Pilipino rito ay tumataba? Or, nagiging healthy. Excuse me sa word. Naging healthy. Kasi sabi niya, kasi Pilipino, kuha sabaw sa ibabaw para sa amo. Yung latak tira, sustansya kanya. Kaya lahat ng sustansya napupunta sa katawan ng mga Pilipino. Kaya pakalipas ng ilang taon, abay, iba na waistline. Yung Chinese, ganun pa rin. Slim pa rin. Mga kapatid, konting sakripisyo. Kaya natin isukon lahat. Nakapagtiis nga tayo na matagal ng panahon. Kaya natin iwan ang lahat para sa ating Panginoong Jesucristo. Konti na lang ang nag-amen. Ang hirap na ganitong mikropono, no? Pag mulong ako, naririnig. Pangalawa, para maging bahagi tayo sa Kingdom of God, magagawa nating tumulong sa ating kapwa na parang ginagawa natin ito sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi lang ibig sabihin, sabi rito kasi, ang sino mang tumatanggap sa isang batang katulad ito, alang-alang sa akin, ay kanyang tinatanggap. Bata, of course, sanggol, but spiritually, bata sa pananampalataya. Kuminsan kasi, kapag sa tagal mo sa gawain, para bang nagkakaroon ka ng, tawag ito, spiritual pride. Alam niyo yung spiritual pride? Tagal ko na sa gawain, oy. Ikaw, bata ka pa lang. Ngayon ka pa lang umaattend. Trainee ka pa lang. Wala ka pang alam. Ngayon, hindi mo natutulungan. Bahala ka dyan. Nagsimula ako, wala akong alam. Sige. But then, ito sinasabi ng Panginoon. Tanggapin natin isang batang katulad na alang-alang kay Kristo. Kahit bago lang yan. Kanina tinatanong ko, may welcome ba tayong bago? Wala. Mamimigay sana ako ng libro. So may bago. Walang bago, hindi. Okay, praise the Lord. Diba? Luke 10:16, ang nakikinig sa inyo ay sa akin nakikinig. Ang nagtatakwil sa inyo ay nagtatakwil sa akin at nagtatakwil sa akin ay nagtatakwil sa nagsugo sa akin. Sino gustong pumunta sa Israel? Oh, pwede na, wala nang gera. No? Alam niyo sa Israel, nag-aaway din naman sila. Nag-aaway sila. But, hindi nila sinasaktan yung kanilang kaaway. Sigawan lang. Sigawan lang sila. Tayo mga Pilipino.
kalsada lang pinag-agawan. Road rage agad. Talagang, suntukan talaga, gumugulong sa kalsada. Pilipino, ba't ganun? Pero yung mga Hudyo, pag nag-away sila, sigawan lang. Ewan ko rito mga Chinese pag nag-away, siguro. Ha? Paluan din. Ha! Ganun, parang Shaolin lang, ano? Pero mga Hudyo, pag nag-away sila, sigawan. Bakit? Bawal nilang saktan physically ang kanilang kapwa because they considered everyone as children of God. Lahi tayo na David. Tayo mga pinili ng Diyos. Dahil sumasa atin ang lahing Hudyo, royal blood tayo, hindi natin pwedeng saktan. Kaya tingnan nyo, grabe pag gumanti ang mga Hudyo. Kahit di niya kaano-ano yan, kapag dinukot yan, gera ang abutin mo. Wag na wag sasaktan ng kahit, kaya protektado, ewan ko ba eh. Kapag ang Israel, sinaktan ng ibang bansa, protektado eh. Kasi, linya nila eh. Alam nila sa kanila nang galing ang lahat eh. Pati pananampalataya na pag doon, yung mga nagtutur doon, pilgrimage, yung mga religious places na pinupuntahan natin mga Katoliko, mga Kristiyano, abay, wala silang pakialam. Oo, ano siya, tour guide. Oh, this is where a Jordan River, this is where Jesus was baptized, blah, blah, blah. Pero pag tinanong mo siya, naniniwala ka ba kay Jesus? Hindi. Trabaho lang. Trabaho lang. But, itong kailang pinanghahawakan, alam nila, sila ang bayang pinili ng Diyos. Kapatid, kung ganito sana ang mentalidad ng bawat Kristiyano, wala sanang siraan. Kung ang mentalidad natin, hindi ko pwedeng saktan si sister, hindi ko pwedeng awayin, kasi nasa kanya ang Diyos. Sumasa kanya si Kristo. Hindi ko pwedeng agawin yung kanya o sa kanya dahil kapatid ko siya. Yun lang eh. Madali tayong lumimot. Ang tao'y marupok. Kuminsan nakakalimutan natin na sumasa atin si Kristo. Di ba? Di ba? Ako'y tao lang na nadadarang. Di ba? Kanya-kanyang ano. Away dito, away doon. Pare-pareho naman tayo nagsisimba. Di ba na? Pero itong mga Hudyo, dahil sa kanilang connection in blood, tayo. Hindi man tayo mag-Luzon, Visayas, Mindanao. Hindi man tayo magkakilala. But we are bonded by the blood of Jesus Christ. Na dapat wag nating kalilimutan, kapatid, lahat ng taong nangangailangan ng tulong at kapatid natin, dapat natin silang tanggapin at tulungan dahil ito ang pinagagawa sa atin ng ating dakilang Diyos na buhay. John 13:20, pakatandaan ninyo, ang tumatanggap sa sinugo ko ay tumatanggap sa akin. Ang tumatanggap naman sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Alam niyo yung sinabi sa Biblia, sabi doon, isang basong tubig, malamig na tubig, ibigay niyo sa lingkod niyo. Alam mo sa prayer meeting sa Manila, ang kailangan ng bag mo malaki. Kasi masunurin sila eh. Oo, binigyan ka na ng tubig. May isang sister, magbigay sa akin, pakatapos sa prayer meeting sa Manila, bigyan ka ng, ang hinihingi lang naman, isang basong malamig tubig, di ba? Binigay litro. Okay lang kung isa'y nagbigay. Kaso 4 silang nagbigay ng litrong tubig. Di ang bigat ng bag ko. Sabi ko, Lord, mahal mo talaga ako. Ang bigat nito. Iuwi mo, di ba? Kahit saan naman. But ang point nito, mga kapatid, is this. Hindi naman tubig, but yung tubig, yung symbol of the Spirit of God. I-share mo yung Spiritong binigay sa iyo ng Diyos sa mga tao. Tulad nito, there's what we call transference of spirit. Nakita ko yung energy. Bihira na si makanta eh. Pagkagising, come fill my world. Sus, ma-attract. Talagang wala akong pakialam. Ewan ko sa inyo. Nang kinantayin, wow, come fill my world, come fill my life. Ano yung kinakatala? Love, love, love. Di ba? I mean, it does not matter kung para sa Panginoon, gawin natin ang the best para sa kay Kristo.
Yung mga tao, nahawa ako sa inyo eh. At totoo lang, dito sa Hong Kong, kung sa ibang, ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Hindi ka panipaniwala eh. Pero dito, hallelujah, kahit ilan tayo, nakakahawa talaga. That's what we call, binibigyan mo ng tubig. We transfer the Spirit of God sa mga taong, kita mo, siguro, may mga malungkot dito. Oo, nakangiti sa, alam mo, magaling tayo sa plastikan. O mga Pilipino, magaling sa plastikan. O, kung na, hi, Sister Cindy. O, ginayakap. Naku, talaga naman. Pag nakita-kita, hoy, sister, kumusta ka na? Ang plastic. Uy, kaharap ka rito, ang saya-saya, pero deep inside, naghihinanakit. Pero tandaan mo, kapag si Kristo'y nasa iyo, kapatid, buong-buong blessing, buong-buong kagalakan ay mararanasan mo sa buhay. Walang kaplastikan. Hindi bawal tumawa, uy. Nakatawa si brother. Hindi bawal tumawa. Hindi bawal magsaya sa harapan ng Panginoon. Kinakanta natin, magsasaya. Kaya nga kinakanta natin, sabi nila, bakit mo laging pinapakanta yung thank God? Ayun, kinukumusta. Kasi we want to declare good things sa ating buhay. Amen. Di ba? Thank God, I am blessed. Totoo naman eh. Happy. Be happy, mga kapatid. Kahit walang pera, be happy. Bakit? Happy and prosperous. Saka naman naging prosperous? Sa pagmamahal ni El Shaddai. Diba? Dinideklara natin ito. And finally, tayo na tayo. Anong ang aking nadarama sa tuwing ako'y nakikinig ng banal na salita? Nalaman ko ang susi ng kanyang mga himala. Sa gabay ng lingkod niya, pinagpala. Finally, ako ngayon'y may bagong buhay. Finally, ako ngayon ay pinagpala. Finally, sigaw! Ako ngayon ay tagumpay. Finally, yes, yes! Finally, ang buhay ko ngayon siksik-liklik ang biyaya. Kung may pagsubok man ay hindi alintana. Ako'y punong-puno ng pag-asa at kalalasan sa pagtahak sa landas ng kabangalan. Finally, ako ngayon'y may bagong buhay. Finally, ako ngayon ay pinagpala. Finally, ako ngayon ay tagumpay. Finally, yes! Finally, finally, ako ngayon ay bagong buhay. Finally, ako ngayon ay pinagpala. Finally, ako ngayon ay tagumpay. Finally, yes! Finally, finally, yes! Finally, finally, yes! Finally! Amen. Palakpakan ng Diyos. Palakpakan ng Diyos. Andali na lang. Huwag na kayo umupo. Huwag na kayo umupo. Malapit na tayong umuwi. Ay, hindi. Kayo, hindi pa kayo uwi. Punta pa kayo ng Central eh. Kapag nasa iyo si Kristo, ang unang epekto niyan, kayang-kaya mo ang sakripisyo. Amen. O, kaya mo magtiis.
Kahit malayo sa pamilya, kaya mo magtiis. Kahit uwing-uwi ka na, kaya mo magtiis. Di ba? Pangalawa, magagawa mo ang lahat ng bagay sa tulong ng Panginoon. Di ba? May kinakanta tayo, magagawa natin ang lahat ng bagay. Ang lahat ng bagay sa mundo, May isang bagay. hindi magagawa. At teka muna, matanong ko kayo, ano yung isang bagay hindi natin magawang nag-iisa? Oh, kayo talaga na, ano ba na? Tinatanong ko lang, ano bang bagay hindi natin kaya? Agoy. Pag nag-iisa ka, hindi mo kaya magawa. No? Hallelujah. Pangatlo, tatanggap tayo ng gantimpala. Amen. Pag ginaya at tinularan natin pa ng Kristo, tatanggap tayo ng biyaya. Ang Panginoon, nung dumaan sa sakripisyo, nung magbuhay naman siya muli, abay, may corona siya eh. Ganon din tayo. Meron nakalaan na corona ng tagumpay. No? Sabi sa Kawikaan chapter 19 verse 17, ang naawa sa dukha ay nagpapautang sa Panginoon. At ang kanyang mabuting gawa ay babayaran sa kanya. Amen. Gusto niyo ng blessing, dalawa? 2 times blessing? Amen. Ganito yun. Pag may humiram sa'yo, huwag mo nang pabayaran. Alam mo, humiram sa'yo. Alam mo, linapitan ka ni Brother Boyet, sis, pautang naman. Magkano? Mga siguro 500 Hong Kong dollars. Pero, dahil anak ka ng Diyos, isipin mo, Lord, bigay ko na sa Kanya yon. Bigay ko na. So, ibig sabihin, sulat mo sa tubig. Lord, pero ito yun eh. Pag binigay mo yun, may principle of giving. Dahil instead na pinautang mo, binigay mo na lang, pabalik sa yun. Magbigay ka't kay bibigyan ng sungtakal, siksik, liglig at umapaw. Yung binigay mo, babalik sa iyo. Nung nakatalikod na si Brother Boyet, biglang mong tinaas ang kamay, Lord, pagpalain mo si Brother Boyet. Nung pinagpala si Brother Boyet, of course, yung principle of giving na-apply mo. Babalik sa'yo. Pinagpala yung pinautang mo, babalik sa'yo at magbabayad yun. O di dalawa. Dalawang blessing, di ba? Sabi ron niyo, ang naawa sa dukha ay nagpapautang sa Panginoon at ang kanyang mabuting gawa ay babayaran sa kanya uli. Di ba? Huwag tayong sa Ilocano, nakermat. O naimot. Di ba? Or, ano ba sa Bisaya yun? Gaba. 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 Iba naman yung gaba. Di ba? Yung, ayan, mga tihik. Di ba? Bisaya lagi na, tihik. Sakim. Di ba? Maging open tayo. Amen. Kasi pag naging open tayo sa ating kapwa, like for example, kanina nagkaroon ng tawag ito, second collection para sa mga nasalanta. Tandaan nyo, hindi nakakalimutan ng Diyos yun. Amen. Kung tayo nakakalimot, ang Diyos hindi. Amen. Tumulong ka. Ang mga sa Hong Kong tumulong. Pag dumating ang problema, naalala ko nung napanood ko sa telebisyon, yung mga nakadilaw na payong. Di sa Hong Kong, di ba? Yung mga nakapayong nakadilaw, may rally nun, punong-puno. Pinapanood ko, sus ko, ano kayo nangyari sa mga kapatid sa Hong Kong? Yun noon. No, yung rally nila, yung mga Chinese nun, nakadilaw na payong. Diba? Pero yung mga Pilipino, nakaganyan sila, nanonood lang sa bintana. Walang problema, walang epekto. Bakit? Protektado tayo ng ating dakilang Diyos na buhay. Sabi sa Mark chapter 9 verse 41, sapagkat ang sino mang magpainom sa inyo ng isang sarong tubig dahil na kayo kay Kristo, katotohanan sinasabi ko sa inyo na hindi mawawala ang anumang paraan ang ganti sa Kanya. Wow! Tatapatan ka ng Diyos. Lahat ng binibigay mo, hindi mo kayang matalo ang Panginoon sa pagbibigay. Nagbigay ka sa gawain, sa simbahan, tatapatan ng Diyos yan. Hindi magpapatalo ang Diyos. Totoo lang. Takot na takot ka, mababawasan ng 10%. Hindi, kapatid. 10% nga binigay mo, bigay ng balik naman sa iyo, 100%. Amen. Kasi nagtatanim ka nun eh. Di ba? Hebrews 6:10. Sapagkat ang Diyos ay hindi liko
upang limutin o hindi siya makalimutin ang inyong gawa at ang pag-ibig ng inyong ipinakita sa kanyang pangalan. Ang inyong paglilingkod sa mga banal ay hanggang ngayon nagsisipaglingkod kayo. Hanggang kayo nabubuhay. Ha? Di ka magkukulang. Di ka mawawalan. Kasi ganun ang Diyos. Kung makakalimutin tayo, pinautang tayo, nakalimutan natin magbayad, bibigyan ka ng Diyos ng pambayad. Kasi ayaw ng Diyos na, mapapahiya ako sa batang ito, hindi nagbabayad. Pagpapalain ka ng Lord para ikaw ay makabayad. John 7 verse 38. Last na to. Ang sino mang sumasampalataya sa akin, gaya ng sinasabi ng kasulatan, ay mula sa loob niya ay aagos sa mga ilog ng tubig ng buhay. Amen. Ano nangyari? Di ba? Totoo naman. Sabi na dito, ang nananampalataya kay Kristo, gaya sa kasulatan, ay mula sa kanyang kalooban, aagos ang ilog ng tubig ng buhay. See? Blessing will flow. Ang sarap, no? Gusto mong yumaman? Amen. Ito ang magandang gift. Hingin mo sa Lord. Kasi, kapag itong gift na ito nasa iyo, gagamitin ka talaga ng Diyos. Alam niyo anong gift yon? Gift of giving. Kapag hiningi mo sa Lord, bigyan mo naman ako ng gift of giving. Yun. I-desire mo gift of giving. Dadaan sa iyo yung blessing. Dadaan sa iyo mula sa langit, papunta sa mga taong nangangailangan ng tulong. Di ba ganun si Kristo? Iniabot niya ang kanyang kamay para sa iyo. Napawalay tayo sa Diyos, pero ang ginawa ng Panginoon, dumipas siya. Inabot ang kamay ng Diyos at inabot ang kamay ng tao para tayo pagkasunod. Si Kristo ang ating connection sa Diyos. Ang ating buhay ay ganoon din kagaya kay Kristo, mga kapatid. Mararanasan natin ang kabutihan ng Diyos. Amen. Lagyan natin kamay natin sa patang ating puso. Pikit natin ating mga mata. Lord, you are good. Mabuti ka talaga sa amin, Panginoon. Kahit minsan di ka nakalilimot, hindi mo hinahayaan kami magutom, hindi mo po hinahayaan kami magdusa ng hirap. We thank you, Lord. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat mong magmahal. Ang iyong kawa ay magpawalang kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat mong magmahal. Ang iyong kawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago, mabuting Diyos sa amin nagmamahal. Kay buti-buti mo, Panginoon, Sa lahat ng oras, sa lahat ng oras, sa bawat araw, sa bawat araw, ika'y laging tapat. ika'y laging tapat mong magmahal. Ang iyong kawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y
natin. Panginoong Jesus, salamat po Salamat sa iyong pagmamahal. sa iyong pagmamahal. Salamat po Salamat sa iyong kabutihan. sa iyong kabutihan. Salamat po Salamat at patuloy niyo pong sa patuloy niyo ibinubuhos ang masaganang pagpapala ng sa iyong mga anak. Sa hapon pong ito, muli po, inialay ko ang aking sarili, ang aking puso, isip, at kaluluwa. Ang aking buong pagkatao ay para sa iyo lamang. Umaasa po ako'y patuloy niyong sasamahan, iingatan, ililigtas, palalayain, pagagalingin sa lahat ng karamdaman. Alalahanin mo po ang aking mamahal sa buhay. Sa Pilipinas, umaasa po ako, sila rin ay patuloy niyong iingatan at pagpapalain. Amen. 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 Purihin ang Panginoon, purihin ang Diyos. Find your partner, mga kapatid. Find your partner. Tapat-tapat ang kamay. Okay. Pag 1 plus 1, ilang palakpak? 3. 3 plus 3? 7. O kahit tatlo pwede. 3, gusto nyo. Circle kayo. Ami, Susi. Okay. 1 plus 1 equals 3. Kasi kasama natin ang Diyos. Okay. Unang sasabihin mo ganito. Konting sakripisyo lang. 1 plus 1. Para sa Diyos ito. 1 plus 1. 3 plus 3. Para sa Diyos ito. Okay. Huling-huling sasabihin mo, dahil nagsakripisyo ka at para sa Diyos, sabi mo, tsak yun. Answered prayer tayo. Okay. 1 plus 1. Konting sakripisyo lang. Okay, ulit. Tignan nyo, ang bilis na makalimot. Hallelujah. 1 plus 1. 3 plus 3. Para sa Diyos ito. 7 plus 7. Answer prayer ka na. Amen, amen. Sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. See you next week. Amen. Maraming salamat, Panginoon. Salamat sa Diyos na tapat. Salamat sa Kanyang ina. Salamat, ibinigay niya si Jesu Cristo. Salamat
Manatili po tayong nakatayo at ating dasalin ang Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan yung makapangyarihan, makapagsasabi sa kanyang Panginoon, muog katahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagkatiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing bigla ang paglusob, pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maaano. Ika'y nagmamasid at sa panunood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggala at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratan, kahit anong uri mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya maraming anghel silang susubaybay. Kahit saan dako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayo ka't silang magtataas, nang hindi masakta ng mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maaano sa mga serpiente at liyong mababamis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sino man taong ako'y kikilanmin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasaklolohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay. At nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaaring ipinit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupain ito. Maaaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandaling ang bayan ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Liringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen.